hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Iniharap na sa publiko ang puganteng pastor na si Apollo Kibuloy matapos itong lumantad kagabi at live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakikwento mo nga sa amin anong nangyari dyan sa pagpresenta kay Kibuloy kanina. Ruth, simula nang sumuko sa mga otoridad, iniharap na sa unang pagkakataon sa media ang pugante at founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Bandang alauna kanina, inilabas si Kibuloy dito sa Campo Crame. May takip ang mukha, nakasuot ng orange na t-shirt at itim na sombrerong may katagang agila. Kasama ni Kibuloy ang apat na iba pang akusado nito na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semens. Saglit lang na iniharap sina Kibuloy sa media. Ayon kay Davao Police Regional Director Nicolas Torre, sa Bible School sa loob ng KOJC compound nagtago si Kibuloy. Pero Ruth, hindi pa malinaw kung may bunker o tunnel sa estruktura na sinasabing pinaglunggaan ng pastor sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Torre, patotoo ang Bible School na tama ang kanilang intelligence report. Idinetalya naman ni Interior Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Marbil ang 2 kondisyon ni Kibuloy bago ito sumuko kahapon. Una, humiling ng eroplano si Kibuloy para sa kanila ng mga kasama niya papuntang Maynila. Pangalawa, ayaw daw nitong makita si General Torre na nanguna sa manhunt kay Kibuloy sa KOJC. Kung si Abalos ang tatanungin, napilitan na lang sumuko si Kibuloy nang palibutan ng PNP ang Bible School at malapit nang matunton ang kanyang pinagtaguan. Sinabi rin ni Abalos na may mga tao silang paiimbestigahan at posibleng kasuhan ng obstruction, lalo na yung mga humarang sa kanilang operasyon nitong nakalipas na linggo. Kabilang daw dyan ang legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Sa kabila ng mga balakid sa operasyon ng PNP, iginiit ni General Torre na nasa panig nila ang Panginoon sa pagtugis sa sinasabing anak ng Diyos, ang ikalawang Mesaya ng KOJC. Ruth. Maraming salamat, Gio Robles. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos naman ang nagsabing hindi sumuko ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy taliwas sa pinakakalat ng kanyang kampo. Ayon sa Pangulo, napilitang lumantad si Kibuloy dahil malapit na siyang mahuli ng mga pulis. Una nang sinabi ng Philippine National Police na binigyan nila ng ultimatum ang kampo ni Kibuloy bago salakayin ang isang partikular na gusali sa Kingdom of Jesus Christ compound kung hindi lalantad ang pastor. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na wala pang hiling ang Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Nahaharap ang pastor sa patong-patong na kaso ng sex trafficking, conspiracy at cash smuggling sa Korte ng California. Hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. But again, there is no special treatment. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. Matinding awa raw sa kanyang mga miyembro ang nagtulak kay Pastor Apollo Kibuloy na sumuko kahapon. Sa panayam kanina ng News 5 kay Attorney Israelito Torion, nalabag umano ang karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC sa 15 araw na operasyon ng mga pulis sa loob ng kanilang compound. Natagalan raw ang paglutang ng pastor dahil naghintay pa ng legal remedies ang kanyang kampo. Nahaharap si Kibuloy sa mga reklamong sexual abuse at human trafficking. Cases. And we will prove the innocence of Pastor Apollo Kibuloy. Only that our request that he will not be extraordinarily rendered to the U.S. Sana po na hindi po gagawin yon while he is facing the cases here. Sa ibang balita, na-cite in contempt si dismissed Mayor Alice Go dahil sa hindi niya pagsagot sa mga tanong ng mga senador tungkol sa kanyang pagkatao at pagtakas sa bansa. At kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono
si Mean Los Baños. Mean, sinasagawa pa ba itong hearing at ano ang latest dyan? Hi Ruth, magandang hapon sa iyo. Yes, ongoing pa yung hearing sa mga oras na ito. Mukhang talagang sasagarin hanggang alas 3 ng hapon bago magsesyon. Samantala, Ruth, napiko ng mga senador kay Dismissed Mayor Alice Go sa pagharap niya sa pagdinig ng Senado hinggil sa sinalakay na illegal na pogo sa Bamban Tarlac. Pahirapan kasi ang pagkuha ng impormasyon mula sa sinipak na alkalde dahil ayaw nitong sumagot sa mga tanong sa kanya. Itinanggi ni Go na siya rin si Go Waping kahit pa may record na mismo ang NBI na iisa ang kanyang fingerprints kay Go Waping. Inamin naman ni Go na gumamit sila ng yate para sa pagtakas nila palabas ng bansa. Pero nang tanungin siya kung sino may-ari at tumulong sa pagtakas nila, ayaw nang magsalita ni Go dahil natatakot daw siya. Tinanong naman ng mga senador kung ano ang mga death threat na tinutukoy niya kaya ayaw niyang magsalita. Pero pati ito ay hindi niya rin masabi. Kaya ang mga senador pumayag na isulat na lang ni Go ang detalye pero hindi niya rin ito magawa o pahirapan bago niya ito ginawa. Narito ang ilang bahagi ng paglilig group. Sir, pasensya na po talaga pero natatakot po talaga ako. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero Eh, gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. Samantala, siniling naman ni Senator Bato de la Rosa na baka pwede na lang mag-executive session para magsalita na si Alice Go. Pero kontra dyan sila Senator Joel Villanueva at Will Gatchalian. Kung si Sheila Go nga raw na ikwento kung paano sila tumakas, bakit hindi raw itong magawa ng dating alkalde? Dahil dyan, tinight in contempt ni Senator Risa Ontiveros si Go dahil sa pagsisinungaling at pagiging mailap sa mga tanong ng mga senador. Sa bisa ng contempt order ay gusto sanang makulong ng mga senador dito sa Senado si Go pero binawi yan at sinabing mananatili siya sa kustodiya ng PNP. Yan muna ang latest mula dito sa Senado, Ruth. Mean, gusto ko lang tanungin kasi dati napag-usapan na ito at baka mamaya tinanong siya ulit or tinalakay ito yung pag-uugnay dyan kay dating Mayor Alice Go doon sa Mayor naman ng Suwal, Pangasinan si Mayor Dong Kalugay. Napag-usapan ba yan? Yes, napag-usapan yan actually in length, paulit-ulit siyang tinanong ano ang relasyon niya kay Mayor Kalugay, alam ba ni Mayor Kalugay na tumakas siya ng bansa, tinulungan ba siyang lumabas ng bansa, pero ang sagot niya Alice Go dyan, magkaibigan lamang sila ni Mayor Kalugay at hindi raw niya ito sinabihan nung umalis siya ng bansa at wala rin daw itinulong sa kanya nang siya ay umalis ng bansa. Pero may mga pictures nung pinakita sila Senator Jinggoy Estrada, kumbaga implying na close, kumbaga umalapit itong si Alice at si Alice Go at Mayor Kalugay. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Alice Go, magkaibigan lamang sila ng nasabing alkalde. Mean, ihabol ko lang kasi kanina medyo magulo pa kung, di ba, na-cite in contempt siya. Pero anong mangyayari sa custody? Saan, babalik ba ito ng Camp Crame o dyan sa Senado? So far, binawi yung unang sinabi na dapat sa Senado siya kasi parang cited in contempt twice siya. Pangalawa ngayong araw na ito. So parang nung una, sinasabi ng ilang mga senador, particularly Senator Risa Ontiveros, dapat sa Senate na. Pero yun nga may standing warrant kasi siya sa Tarlac RTC at habang hindi siya nagbe-bail, mananatili muna sa PNP Custodial Center yung kanyang custody. O doon muna siya makukulong sa ngayon hanggang mag-post siya ng bail. Then saka siya kukunin ng Senado. Maraming salamat, Mean Los Baños. Samantala, pumayag na raw si Pangulong Bongbong Marcos na i-relieve o tanggalin sa pwesto si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco dahil sa pagtakas ni Alice Go at ng kanyang mga kasamahan. Nasa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, ano bang update? So natanggal na ba sa pwesto itong si Commissioner Tansinco at alam na ba niya yan? Ruth, batid na raw ni Commissioner Norman Tansinco ang balitang pagsibak sa kanya bilang hepe ng Bureau of Immigration o BI. Pero sabi ni Tansinco, wala pa siyang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Department of Justice o DOJ nang tanungin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino tungkol dito kanina habang nasa gitna ng pagdinig ng Senado kay Alice Go kaugnay ng kanyang koneksyon sa Pogo. Sinubukan natin kunin pa ang panig mismo ng BI pero wala pa raw mabahagi kaugnay nito ang kanilang tagapagsalita na si Dana Sandoval. Bago ito, nauna nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla ang pagkadismaya kay Tansinco dahil sa hindi umano nito pagre-report ng mga detalye sa kanya gaya ng pagtakas ni Go sa Pilipinas.
Pero sa panayam sa media ngayong araw, hindi lang daw ito ang rason ni Remulla. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. I'm not satisfied. Marami kami naging problema na. Nagkasundo na kami ng Pangulo. Nagkasundo meaning Papalitan siya. Oh. Kailan? If I were him, I'll resign already. Mag-resign na lang siya. Marami. Issuances of working visas was very questionable. I called his attention to it. Wala siyang ginawa. Ruth, sa kabila nito, pinakiusapan ni Senator Risa Ontiveros si Tansinco na manatili pa rin bilang resource person sa pinangungunahan niyang pagdinig ngayong araw. Balik sa iyo, Ruth. Maraming salamat, Ria Fernandez. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Hindi ako bratinela. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte matapos ang kontrobersyal niyang pagharap sa Kamara hinggil sa panukalang budget ng kanyang tanggapan. Ayon kay VP Sara, kilala siya ng taong bayan na hindi mapang-abuso sa kanyang kapangyarihan o posisyon. Testigo raw niya ang buong bayan na hindi siya spoiled brat. Matatanda ang pinagpaliban ng House Committee on Appropriations ang deliberasyon sa 2025 budget ng OVP sa gitna ng pagtanggi ni VP Sara na sagutin kung paano ginagamit ng kanyang opisina ang nakaraang budget nito. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Iba pang update kasunod ng pagharap sa Senado ni dating Bamban Mayor Alice Go, ihahatid ng News 5. Lalaki sa Cebu City na nanita ng kapitbahay dahil sa malakas na pagpapatugtog, pinagbabaril. At SB19 Josh nagkwento sa mga dapat abangan sa kanyang upcoming Lost and Found album concert. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.